Bago tayo magpatuloy sa ating chapter 140, isang mabilisang shoutout sa mga members ng ating exclusive channel ngayong April 21. Shoutout kay Anjo Murcia, Lori De Los Santos, Domingo Broncano, Ronald Esok, Giancarl Satumbaga, Eric Lazaro, Jeffer Dular, Darwin Bautista, Norhamin Sultan, Kian Adlaw, Noel Lumugdang Jr., Wildman, Ricky Lazaro, Michael Upaw, John Kim Bichachino, Emilia Madoro, Mark Kevin Hermoso, Aldrin Pedong, Aisen, Cordoba Loy, J-Boy Pablo, Ray Glenn, Malbas Jan Benedict, Joseph Martires Channel, Sally Guevara, Noel Mar Castillo, Ramel Dalagit, Wilson Amongol, Aurel Jane Refill, Roger Cortez Jr. at kay Alitaptap Vlogs. Sa mga gusto mapasama sa shoutout, punta lang kayo sa join button at mag-join sa any amount na mapipili ninyo. 25 pesos ang pinakambaba. 199 naman kung gusto ninyo mas maraming chapter ang inyong mabasa at ibang story na hindi natin may post sa public. Salamat. Kinben Book 6, Chapter 140. Bago nga maganap ang bonus free throw ni Kyrie Lastimosa, ay isang substitution na naman nga ang ginawa ng Calapan City na ikinangiti ni Coach Vlad ng CDO. Pinalabas na nga si Mover Flores at ipinasok si Mendez. Pinalabas nga rin si Agoncillo at ipinasok naman si Ibanez na siyang pupwesto sa power forward position. Hindi pa rin nga inilabas ni Isaiah si Marlon, pero kung makakakuha pa raw ito ng isa pang foul ay baka pagpahingahin na niya rin daw ito. Pinapakita lang ni Kyrie Lastimosa kung bakit siya ang rival ni Knight Abad sa nakalipas na mga liga. Pero gaya nga ng sabi ng mga analyst, ibang-iba raw ang laro ngayon ni Kyrie at hindi ito maganda para sa laban nating ito. Seryosong sabi nga ni Coach Isaiah. Nasa bench din ang kakambal niya na si Kyle Lastimosa. Sagot naman ni Jason, kaya wala tayong choice kundi ang ibalik si Ricky. Kung ipapasok muli nila si Mistal, ay tiwala naman ako sa batang iyon na magagawa na niya ito ng paraan ngayon. Sabi nga ni Isaiah at pagtango naman ang tugon ni Jason. May tiwala raw sila sa kanilang ace player. Isa pa, maraming laro na rin silang pinagdaanan na ganito at sa huli ay sila pa ang lumalabas na panalo. Pasimple namang napatingin si Kyrie kay Mendez na nagpunta na sa kanyang likuran. Pagkatapos nga noon ay pinakawala na niya ang kanyang bonus shot na naipasok din niya. Naging 43-28 nga ang score matapos ang 3-point play na nagawa niya. Si Digma naman ay inihanda ang kanyang sarili. Narito na naman nga si Mendez na ang seryoso rin daw ng datingan. Defense! 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 Budalas nga ng crowd. Si Navarro at Larry naman ay napakuyom sa kanilang mga defender. Relax lang, sabi nga nila sa kanilang sarili dahil nararamdaman pa rin nga nila ang ginawa sa kanila ni Kyrie. Maging si Marlon nga ay napahinga rin ng malalim dahil sariwa pa sa alaala niya ang posterized dunk na ginawa ni Kyrie sa kanya. Parang nanginginig nga ang kamay niya at halata agad ito ng kanyang katapatang si Dilima. Iba talaga si Kyrie. Bigla ko tuloy naalala ang mga ginawa niya sa mga aspiring basketball players dito sa Mindanao noong wala pa siya sa Maharlika. Sabi na nga lang ni Gregory sa sarili, matagal na rin nga raw nang huli niyang nakitang ganito si Kyrie. Sa pagdating nga ni Ricky sa side nila ay agad na nga dumepensa sa kanya si Digma. Kalmado lang si Mendez at nag-oobserba sa paligid. Pasimple nga rin niyang pinagmasdan si Kyrie Lastimosa na ganoon din ang ginagawa sa kanya. Bigla nga niyang hinawakan ng bola na kinaseryoso ng mga manonood at ni Digma. Tumalon bigla si Mendez. Agad namang tumalon si Digma at may kita ngang titira talaga si Mendez. Agad namang nakuha nito ang atensyon ni Kyrie at maging ni Kyle na nasa bench. Pinakawalan nga ni Ricky ang bola at sinupalpal naman siya ni Digma na makikitang pinagmasdan ng seryoso si Mendez. Anong naisipan ng isang ito? At ganito ang ginawa. Tanong nga ni Ken sa sarili. Si Kyrie naman ay napakuyom dahil alam na niya ang ginagawa ni Mendez. Agad nga niyang iniwan si Baron Semeron at ang bola nga ay agad ding nakuha ni Ricky at dito na nga rin agad na bumantay rito si Digma. Kasabay nga rin noon ay ang paglitaw ni Kyrie sa tabi ni Ricky. Isang double team defense kay Mendez ang agad na nakita ng marami at nagpaseryoso ito sa lahat ng mga manonood. Kay Semeron ka, ako na sa isang ito. Bago pa gumawa ng milagro ito. Seryosong wika nga ni Kyrie at si Digma ay agad na tumakbo kay Semeron. Ang mga manonood nga ay napakuyom na lang
dahil ito na nga ang kaganapang hinihintay nila. Ace player laban sa ace player, Ricky Mendez laban kay Kyrie Lastimosa. Napangiti naman ng marahan si Mendez at sa pagkaliwa niya ay napaseryoso agad siya dahil nahuli ni Kyrie ang talbog ng bola. Napalo agad nito iyon at sa pagkakataong iyon ay agad na nagwala ang mga manonood. Isang panimulang istilang ginawa ni Kyrie sa bagong pasok na si Mendez. Pinatalbog agad ni Kyrie ang bola at itinawid agad sa side nila. Sa paghabol nga sa kanya ni Mendez ay bigla siyang huminto. Dito na nga napalampas si Mendez at napabalik. Sandaling dumating nga siya sa harapan ni Kyrie ay bigla na lang itong umiwas. Ang dribbling nga ni Kyrie ay bumilis at nang hulihin ito ng kamay ni Mendez ay bigla na lang itong nagpalipat-lipat sa dalawang palad ng ball handler. Hanip ang bilis, sabi nga ni Mendez, at nang huli niyang palo ay doon na nga siya napatuon ng kamay sa sahig ng court. Bumigla nga ng atras si Kyrie at makikita ang si Mendez ay nasa harapan nito na madadapa sana kung hindi nito naituon ang kanyang mga kamay. Napangiti naman si Kyrie at dito na nga siya tumalon at nagpakawala ng isang jump shot. Habang nasa ere nga ang bola ay napakuyom na lang siya at bigla na lang sumagi sa isip niya ang mga pangyayari noong siya ay bata pa. Mas magaling si Kyle kaysa kay Kyrie sa basketball. Sabi nga ng isang kalaro niya nang siya ay umiihi. Ang kalaro nga niya ay nasa kabilang ihian lang sa isang public CR sa basketball court na pinuntahan niya. Dumating ang high school. Matapos nga ang larong panalo nila sa isang team ay narinig na lang niya ang papuri ng marami sa kakambal niyang si Kyle. Napakuyom na nga lang siya at iniwanan ng kanyang mga kasamahan. Nang nasa kolehiyo na siya ay bukod sa nasa basketball siya ay maganda rin ang grado niya sa kanyang pag-aaral. Puring-puri siya ng kanyang mga magulang at mga kakilala pati kamag-anak. Pero nang naging tungkol sa basketball ang usapan ay napunta ito kay Kyle. Napakuyom na nga lang siya at pumasok sa kanyang silid na seryosong nakatingin sa picture nila ni Kyle na hawak ang tropeyo nang mag-champion sila noong high school sila. Pagka-graduate nga ni Kyrie ay hindi na niya itinuloy ang kanyang propesyon na maging accountant. Basketball na nga ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Nagsimula nga siyang maglibot sa Mindanao para tumayo at marami siyang nakilalang magagaling na players. Mga manlalaro na may pangarap na kagaya niya. Karamihan nga sa mga iyon ay si Kyle Lastimosa ang kilala at hindi siya. Hindi nga natuwa si Kyrie sa mga naririnig niya mula sa mga nakalaban niya. Dito nga niya napagdesisyon ng gumawa ng paraan para maging masama sa mata ng marami si Kyle. Dahil nga magkamukha sila ay gumawa siya ng gulo sa ilang mga lugar at nagpakilala siyang si Kyle. Hindi lang iyon, nagpanggap din siyang si Kyle upang mabuntis niya ang girlfriend nito. At nang malaman ito ni Yen ay wala na nga siyang choice kundi ang pakasalan ang lalaking kawangis ng kanyang boyfriend. Doon na nga nagkaroon ng pagtatalo sina Kyle at Kyrie. Nagsuntukan sila sa isang mall sa CDO at gumamit si Kyrie ng acting para siya ang kaawaan ng lahat maging ng kanyang mga magulang. Dahil din sa pangyayaring iyon kaya si Kyle ay umalis na ng Cagayan de Oro. Kasama rin noon ay ang paglampaso ni Kyrie sa mga manlalaro, umiidolo sa paglalaro ng kakambal niya. Sinira niya ang pangarap ng mga ito sa pamamagitan ng basketball. Gumaling siya ng gumaling at mas naging halimaw ang galawan niya. Nasaan na ba ang idol mong si Kyle? Wala na, hindi na siya babalik dito. Kung gusto mong mapasama sa bigger leagues, talunin mo ako. Bulalas nga niya sa isang tinalo niya na hindi na nagpatuloy ng basketball dahil pinagtawanan siya ni Kyrie dahil sa pangit itong laro. Puro kayo Kyle, wala na siya. Ako na ang pinakamagaling na basketball player dito sa Misamis. Bulalas pa nga ni Kyrie. Gusto nga rin niyang makalaban si Kaiser Amer noon kaso hindi siya nabigyan ng pagkakataon nito. Nagkalaban sila pero sa Mindanao League na iyon at kahit hindi niya ito natalo ay wala naman daw siyang dahilan para seryosohin ito. Dahil sa mga umiidolo lang kay Kyle siya hindi natutuwa. Napakuyom na nga lang si Kyrie nang pagmasdan si Mendez na nasa kanyang harapan. Kasunod nga rin noon ay ang pagpasok ng bola sa basket. MVP! 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 Sigaw nga ng crowd para sa kanya. Ang sarap daw sa pandinig dito. Hindi raw ito mararanasan ni Kyle. Kung sakali man daw na ito na ang maging main man ng CDO Rangers sa isang taon, ay wala na raw siyang pakialam dahil siya ay nasa national team na
at maglalaro siya sa SEA Games. Ako rin ang nakagawa ng pangarap namin ni Kyle. Ibig sabihin, ako ang mas magaling sa kanya. Nalampasan ko na siya. Sabi pa nga ni Kyrie sa sarili na masayang masaya sa mga nangyari sa kanya. Naging siya ang kilalang basketballista kumpara kay Kyle. Naging asawa niya siya na minahal niya. Napunta siya sa national team. Bilang pantapos daw sa kanyang tagumpay, ay susungkitin niya ngayong taon ang kampyonato sa ligang ito at wala na raw makakapigil sa kanya. Hindi nga siya umalis sa tapat ni Mendez at nang tumayo ito ay inangasan niya ito ng tayo. Pinaramdam niya na hindi ito uubra sa kanya o sa kahit sino pang manlalaro ng Calapan City na itatapat sa kanya sa labang ito. Nang makatayo naman si Mendez ay nagpagpag ito ng kamay sa kanyang jersey. Pagkatapos noon ay seryoso niyang pinagmasdan si Kyrie. Dahan-dahang ngumiti si Ricky at makikita sa mga mata nito ang tuwa. Ang galing mo Sir Kyrie, ang lupit ng move na iyon, ang bilis ng dribbling ninyo at ang hirap mahuli. Pero may sinabi ako sa inyo sa Palawan na sa sunod na maglaban tayo ay tatalunin ko kayo. Dagdag pa nga ni Mendez na napakuyom ng kamao. Nakakatuwa lang na nagkaroon ako ng kalaban sa isang official game na gaya ninyo. Malupit, walang awa sa kalaban. Ang galing ninyo maglaro. Napaseryoso bigla si Kyrie nang marinig iyon. Dahan-dahan ding nagdilim ang paningin ni Kyrie Lastimosa dahil doon. Iniisip niyang pinaglololoko siya ng isang ito pero nang pagmasdan niya kung paano nito ito sabihin ay biglang kumabog ang kanyang dibdib. May kung anong pakaramdam na dumaloy sa kanyang katawan, nakamuntikan pang magpakawala ng luha mula sa kanyang mga mata. Isa itong pakaramdam na hindi naramdaman ng batang Kyrie noong magsimula niyang magustuhan ng sports na kung tawagin ay basketball.